Magandang araw mga katiits. So welcome dito sa ating channel, and today meron tayong sign na ibabahagi sa inyo. Okay, so yung mga sign na ating ibabahagi is yung ganito. Okay, so this is a sign of treasure na kung saan yung bato, dalawang bato ay nahati. Okay, so nahati siya katiits. Ganito yung kanyang purma, oh. Pansin yan. This is a very good sign of treasure mga katiits. Usually hindi ito yung unang sign na ating makikita. Meron tong main sign. It's either doon sa unahan or nandoon. Kasi yung ganitong sign mga katiits, usually kapag mga bato na nahati, yung mga main sign nito is mga ulo. Okay, mga ulo ng ahas or buaya. Okay, yan yung mga main sign kapag may mga bato na nahati. Okay, yung ibig sabihin kasi ng nahati ng mga bato mga katiits, ito yung ating hahanapin. Okay, kapag nakita natin yung ulo ng ahas, i-follow natin yung direction. Okay, yung tinuturo niya. And then, yung makikita natin dito sa unahan ay itong batong ito. Okay? So dito, tingnan natin sa malapitan at tingnan natin yung mga sign na nakaukit dito. Okay? So ito, ganito yung kanang puro mga katiits. So ito, para itong sinadya, parang hinati katiits, and then ganito yung ganung purma kasi yung ibig sabihin nito is yung treasure ay nandito na mismo dito sa kinalalagyan ng bato. It's either dito sa left side or dito sa right side. Depende yan katiits kung saan nila inilagay. Dito, kung ating ma-observe, kung titingnan natin yung ground, dito mas kakaiba compare doon sa right side. Kasi doon sa right side, yung ating makikita dito is malalaki lang na bato. Yan yung mga bato. Okay, yan lang yung ating makikita. Pero dito dito sa may left side, yung ating makikita is ground. So para siyang simentado katiits. So ano ba yung nakikita natin na palatandaan kung isang ground ay simentado? Okay? So ito katiits, so marami na tayong video na ibinahagi sa inyo yung mga karakteristik ng mga semento. Yung previous video natin, yung bato na ginawa ng Hapon. So bisitahin nyo lang katiits, meron tayong video dun. So dito, yung ating makikita, meron siyang maliliit na bato-bato. Okay, na nahalo. Okay, nahalo siya katiits, nahalo. Tulad nito. Ito. Nahalo ito. And then ito. Bato yan, tapos ito sinimento. Nilagay siya sa gitna. So dito natin makikita yung kakaibang ground. Okay, so para itong sinimento, so ito yung kahina-hinalang ground. Okay. So ito yung ating makikita dito sa may right side na portion. So ito yung mga basic na things na dapat tandaan kapag kayo ay i-explore ng isang area kung saan bang possible na pinagbauna ng treasure katiits, ano? Okay, so ito yon. So try nating tingnan yung mga small details dito sa mga bato na nakaukit. Okay, meron tong mga sign mga katiits na nakalagay. Okay, so unahin natin dito. So dito katiits, meron tayong makikita ng mga linya, no? Zigzag. Yan, no? Ito yung pinaka-common na sign nating makikita. Mayroon tayong dinikod na yung short distance kasi ito mga katiits.
usually kapag mga short distance, isa yung straight line and then dot. Okay, dot, may dot. So dito zigzag sa katiits. Zigzag ibig sabihin hindi lang mga gold yung nakalagay dito, kundi mayroon ding mga precious stone. Ano ba yung precious stone mga katiits? Mga diamond, okay, ruby, ganun yan mga katiits. Kung ating mapapansin, meron siyang treasure point and then zigzag. So yung kanyang zigzag at linya is maliit lang, hindi siya mataas, kasi yung ibig sabihin nandito na mismo yung treasure. Okay, so malapit na. Dito meron tayong makikita pinagka-common na sign, dalawang mata. Ibig sabihin small road. Okay, small road and then nakatingin sa treasure. Okay, so dalawang ibig sabihin ito mga katiits, dito sa kinalalagyan or dito sa harapan. Okay, yan yung mga ibig sabihin nito. Small road, halimbawa dito tayo nakatingin, then dito tayo nakaharap sa bato, ibig sabihin nandito na mismo. Dito mayroon tong maliit na daanan, mayroon niyang lumang daan dyan, small road. So usually I think yung pinapahiwatig nito is yung main sign. Okay, yan kasi yung magkukumpirma ng treasure mga katiits. Kapag direct to the point tayo na pupunta dito na mismo sa nabitak, hindi natin mapupoint out kung mayroon bang binaon. Kasi yung hahanapin natin yung mga main sign, mga ulo ng ahas, buaya, ganun yan katiits. Hindi tayo direct to the point na pupunta dito. Okay, so yan yung mga basic na mga palatandaan ng treasure mga katiits, na bitak yan, no, nahati. So din dito na mismo yung treasure. So subscribe mga katiits, huwag niyo kalimutan mag-subscribe para ma-update kayo sa mga video na ating i-upload tungkol sa mga signs. So itong na-discover natin sa araw na ito ay magandang sinyalis na mayroong isang treasure. Okay, so dito ating makikita na meron siyang kakaibang mga zigzag mga katiits, usually mga zigzag yan, no. Ang mga ibig sabihin nito is mga diamond, mga precious stone, yung mga nakabaon. Meron ding mga gold. So kumbaga halo mga katiits, halo-halo, may gold, may diamante, diamond, ruby. Kung ating makikita mga katiits doon sa history or kwento ng mga tao na nakakita or discover doon sa ibinaon ng mga Hapon, meron dong isang golden Buddha na putol yung ulo. Okay, putol yung isang kamay. Yung golden Buddha na yun mga katiits, meron yung butas sa kanyang leeg. Kapag tatanggalin mo yung ulo, meron tayo doong makikita ng mga diamante na nakalagay sa loob. Okay, so yun yung maganda. So possible na ganitong mga treasure ay meron talaga tong tunnel. Nakalagay ito sa tunnel mga katiits. It's either dito or dyan sa harapan. Dito sa harapan meron tayong makikita na puno ng kawayan. So ito yung magandang lagyan ng tunnel, kasi yung puno ng kawayan ay yung kanyang ugat ay malakas kumapit doon sa lupa. So hindi yan basta-basta magkukulaps kapag uulan o babaha. So dito ay ito na yung bato na ating makikita, yung sign na nakalagay na hati, and then mayroon tong main sign doon sa ibabaw. Okay, so subscribe mga katiits, huwag na kalimutan mag-subscribe dahil marami pa tayong kaalaman tungkol sa mga sign sa Yamashita treasure. Okay, so yan, napakagandang sign ito katiits.
nahati na ba to. So yun lang mga tits, ano. So subscribe for more videos like this, okay?